Puwede nang bumagsak sa number 8 itong TNT tropang 5G pagkatapos silang matalo ng Magnolia kagabi. First quarter pa lang tinambakan na ng 20 itong line-up ng TNT at kahit naka-score ng 53 points itong si Bolbol, wala ring nangyari dahil ang ginawa lang ng Magnolia simple lang. Pinabayaan nila si Bolbol na tumira ng tumira at umiscore pero nilimit nila yung mga locals ng TNT. Nakita naman natin ang nangyari. One local player lang ang naka-double figure, si Calvin Oftana. Lahat ng ibang local player single digits lang ang na-score. At yan ang naging problema ngayon ng TNT. Walang duda na magaling si Bolbol pagdating dito sa scoring. Ang problema, wala nang ibang player ng TNT ang umi-score. Lahat, nagiging asa na lang sila kay Bolbol na gawin ang lahat. At dahil dyan, natatalo sila. Dalawang sunod na tong talo ng TNT. At delikado na sila bumagsak sa number 8. Kaya nga ngayon, itong TNT, maraming nagtatanong, ito bang si Bolbol ang dapat talaga nila na maging import? Dapat pa itong palitan ng iba. Sa tingin ko, hindi papalitan ng TNT itong si Bolbol. Pero, kinakailangan magbago sila ng laro ngayon dahil hindi na maganda yung nagiging resulta nito. Kung bumagsak sila sa number 8, malamang makalaban nila itong NLEX Road Warriors. Pero hindi pa natin masasabi kung yan nga ang mangyayari dahil depende rin yan sa magiging resulta ng iba pang laro ng San Miguel, Magnolia at ng Meralco, pati na ng Phoenix. So marami pa tayong i-consider dito pero ang TNT maliwanag kinakailangan magbago sila ng estilo. Kung hindi, sa ngayon pa lang yung mga fans ng TNT ang sinasabi na at pinagkukumpara na talaga yung laro nitong si Bolbol at itong si Ronde Hollis Jefferson na ibang iba raw yung pusong pinapakita ni Ronde kumpara dito kay Bolbol na dinadaan na lamang sa laki talaga yung kanyang nagiging laro. At dahil dito sa nangyayari dyan, ito namang San Miguel Beermen, lumalaki na yung tsansa na baka nga ang makaharap nila either itong NLEX o itong Rain or Shine. Kung sakali na matalo itong TNT sa Hinebra at bumagsak sila sa number 8, itong San Miguel Beermen malamang ay umangat yan sa number 7 at makalaban itong ROS. Pwede rin silang umangat pa sa number 6, depende kasi yan doon sa magiging takbo nung iba't iba pang laro. Marami pa kasing magiging laro dito sa PBA pero so far sa nakikita natin, itong San Miguel Beermen, ang maximum na siguro nila maabot dyan ay number 6 or number 5. Hindi na siguro, medyo mahihirapan na sila doon sa twice to beat dahil hanggang 7 wins na lang talaga sila. Pero kung sino man yung makalaban nila, kung Rain or Shine man, o Meralco or NLEX, sa tingin ko magiging handa na ito San Miguel. Hindi rin natin maialis yung posibilidad na baka itong San Miguel Beermen ay magkaroon pa ng mas magandang record. Of course, kinakailangan munang gawin ng San Miguel Beermen ay talunin ng Terra Firma at Phoenix para umangat sila doon sa standings. Dahil mahirap kapag nahulog sila doon sa pinakaibaba. Dahil syempre, hindi naman natin masasabi kung sino pa yung makakalaban nila. So as much as possible, gusto ng San Miguel Beer na manalo at kinakailangan nilang simulan yan mamaya kontra sa Terra Firma Jeep. So iyan ngayon yung sitwasyon dito ng San Miguel. And of course, dahil nanalo ang Magnolia, kinakailangan sumabay ng San Miguel. Hindi naman sila maiwan. Itong naturalization process ni Benny Boatwright gaganapin ngayong umaga. So pagkatapos nun, dire-diretso ito si Boatwright naman dito sa game nila kontra Terra Firma Jeep. So medyo magiging busy. Boatwright, ngayong maghapon. Hopefully, by the time na maglaro sa San Miguel, mamayang main game, hindi naman siya masyadong mapagod. Alam natin yung mga Senate hearings, medyo matagal yan, ilang oras yan, bago talaga matapos ang lahat. Kapag tinalo ng Barangay Hinebra itong TNT sa linggo at tinalo naman ng Rain or Shine Rasto Painters ang Titan Ultra, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng Manila Clasico sa quarterfinals. Isa yan dito sa inaabangan ng mga fans talaga at mukhang ngayon, ito yung magiging posibilidad na talaga. Kapag sila nagharap, twice to beat advantage niyan ang Barangay Hinebra. Kaya magiging very exciting ito dahil syempre maghaharap din si Coach Tim Cone at si LA Tenorio. Syempre sa panig ng Magnolia ngayon, hindi na nila masyadong iniintindihan. At maski na ng Barangay Hinebra na nakafocus sila dito sa mga natitira pa nilang laro. Pero sa ngayon, so far, nakikita ko malaki talaga tsansa na ito yung mangyari. At wag naman tayong magtaka kung ito talaga itutuloy nitong lineup ng San Miguel Beermen o nada ng Barangay Hinebra na lumaban talaga para sila yung manalo. Dahil syempre, ang gusto ng Barangay Hinebra, meron silang momentum pagdating dito sa playoffs. Tignan naman ninyo yung ginawa nitong
NLEX Road Warriors. Parang no bearing na yung laban nila sa Titan Ultra. Kumabot pa ng overtime. Pero lumaban talaga sila. At talagang gusto nilang manalo. Kaya ang Barangay Ginebra, alam natin ganun din. Na kahit na sabihin pa natin na parang no bearing na yung natitira nilang laro kontra TNT dahil may twice to beat na sila, sigurado lalaban yan. At itong Magnolia ganun din. Kaya kung ano pa man ang mangyari, kung magkaroon nga ng Manila Clasico dito sa quarterfinals, ang ganda niyan para sa PBA. At syempre, hindi rin natin maya-address yung iba pang possibilities dyan, pero yun talaga ang gustong mangyari ng mga fans. Tignan na lang natin kung ito matutuloy, pero kung sakasakali, sa tingin ko maganda yung chance na magkaroon ng at least a winner take all. Kahit may twice to beat advantage ang Ginebra, sa tingin ko lalaban pa rin itong Magnolia. May palag pa rin niya dahil syempre si LA Tenorio, kilalang kilala niya yung estilo ng coaching ni Coach Tim Cone. At depende na rin syempre sa magiging health status ng Ginebra players. Ipinagtanggol ni Titan Ultra Coach Renzi Bahar itong si Joshua Monson pagkatapos nung nangyari dito sa kanilang laban kontra Titan Ultra, kung saan nakita natin na panalo na sana Titan Ultra doon kung hindi lang doon sa ang daming na-miss na mga layup ni Joshua Monson. Kaya nga marami nagsasabi talaga na yan ang dahilan kung ba't hindi napipitas itong si Monson. Dahil hindi siya talaga yung tinatawag na pwedeng maging top scorer ng isang team. Hindi siya number 1 or number 2 option. Kaya nga ngayon itong si Monson, magtaka kung manatili na lang yan sa Titan Ultra. Marami nga nagulat. Maganda kasi pinakita ni Monson, ito yung naglalaro doon sa PBA D-League, kaya siya naging number 1 draft pick. Pero syempre, iba yung laro sa 3-3, iba rin yung laro dito sa PBA, at yan ang dahilan kung ba't medyo nag-i-struggle ngayon si Monson. Kaya niya umiscore ng puntos, pero nagiging problema rin dito kay Monson yung talagang shot selection niya. Medyo suspect, kaya nga ngayon, itong lineup, ito ngayong Titan Ultra, sigurado naghahanap yan ng iba pang mga scorers na pwedeng tumulong dito sa kanilang roster. Tignan natin kung ganito nga mangyayari ngayon, pero sigurado tayo na itong Titan Ultra mag-i-improve pa yung lineup niyan. Sinabi naman mismo ni Coach Renzi Bahal na sa next conference ay magbi-build up sila ulit para makakuha ng iba pang mga players, at yan naman talaga yung kinakailangan dito. Kaya sa ngayon, pwede natin masabi talaga na itong Titan Ultra, isa yan dito sa mga teams na magiging ready talaga na manalo. Pero syempre, kinakailangan din ng tulong ni Joshua Monson, at ang Titan Ultra naman hindi po pwedeng aasa lamang dito kay Monson pagdating sa scoring. Dahil kinakailangan nilang kumuha ng iba pang players na po pwedeng na magdagdag dito sa kanilang lineup. Kaya nga itong si Coach Renzi Bahar optimistic pa rin dito sa magiging masusunod na mga laban nitong Titan Ultra dito sa PBA. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Malyari Mascareñas, Jonel Alagon, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Domer, at ang iba pa.